Nung unang araw na napabalita sa mainstream media at sa social media ang recantation or pagbaliktad nitong si Orly Gutesa, ay tuwan-tuwa itong mga tangalista at mga pingkyawa. Ang totoo, hindi lang natuwa, namikon pa sila. Sinong pinipikon nila? Di tayo ng mga DDS, at ang sabi nila, yun daw ating ipinagmamalaki na isang witness, di ba, na magtuturo dito sa paghahatid ng mali-mali ang pera kay Martin Romualdez ay bumaliktad na, sinungaling. Di ba? Napapatunayan niya ng mga sinungaling, di ba? Mga binayaran, mga bayaran. Yan sinasabi nila. Pero, may napapansin ba kayo? Habang tumatagal, nababaliktad ang sitwasyon. Hindi napikon ang DDS. Sa halip, ang napikon, yung namimikon ang mga tangalista at mga pingkyawa. Ang totoo, pag nakita mo sa comment section, sila ang pikon na pikon eh. Kasi hindi tumalab. Hindi nila alam ngayon kung bakit hindi napipikon itong mga DDS. Yeah? Siguro para sa kanila itong sitwasyon natin ngayon kung bakit hindi tayo napipikon sa pagbaliktad nitong si Orly Gutesa ay nakalihim sa hiwaga. Nakalihim sa hiwaga. Di ba? Nakalihim sa hiwaga. Hindi na maintindihan. Madali lang naman FYI sa mga tangalista at mga pingkyawa. Last year pa kasi alam na namin yan. Ang totoo, kahit nga si Amy Marcos, di ba, dun sa kanyang isang interview, sinabi niya mismo ang pangalan ni Orly Gutesa na yan ay magre-recant. Tama. Pagkatapos, nung nakulong at nahuli itong si former Congressman Mike Defensor at si Senator Marcoleta, ayun na, talagang dediretso na yan. Magre-recant na talaga yan, babaliktad na yan. Kasi may psychological effect kasi yun kay sabi nga ay kay Orly Gutesa, dahil si former Congressman Mike Defensor at si Senator Rodante Marcoleta ang nag-present sa kanya. Yung nag-present sa kanya na yun talagang makapangyarihan, may koneksyon. Yung isa sitting senator pa, pagkatapos nakulong. So ang nasa isip ni Gutesa, ano pa kaya ako? Hindi naman ako politiko, hindi naman ako mayaman. So I need to protect myself, especially my family. Yun ang nasa isip niya. At syempre may offer. Ang sabi nung ibang mga di ba? Chuwaryo, may offer daw, di ba? May offer. So tatahimik na siya. Di ba? Kaya hindi kami napipikon kasi expected na namin yun. Alam na namin yun na mangyayari. Si Joel Villanueva nga si Chis Escudero Hindi ba? Ano pa kaya si Orly Gutesa? Pero may isa pang hirit itong mga pingkyaw at mga tangalista na sinasabi nila na noon anya na hindi pa bumabaliktad, bida sa inyo yan. Ngayon sinungaling na. Diba? Walang ganon. Walang ganong naratibo sa mga DDS. Diba? Ang sinasabi namin dito at gusto namin ipaunawa sa inyo dahil nahihirapan kayong maunawaan ay yung probative value ng kanyang recantation. Tama? Pag tiningnan mo kasi sa legal aspect yan, maihiwalay mo yung personality ni Orly Gutesa. Kasi he was just seeking for the safety of himself and his family. Yun naman talagang unang reaction mo dun safety. Kung yung malalaking tao nga hindi na naging safe, ikaw pa kaya. So, dito sa sinasabi namin, we're attacking the recantation at hindi yung personality ni Gutesa dahil alam namin yung kanyang sitwasyon. At sabi nga natin, kung titignan natin ang mga sunod-sunod na pangyayari, walang probative value hanggang ngayon yung recantation ni Orly Gutesa. Bakit? Walang probative value yan. Oo, maaring yan ay sworn statement, pero hindi komunotaryado ay admissible na yan sa korte bilang ebidensya. Kinakailangang mag-testify siya doon sa kanyang sworn affidavit. At mas mabigat ngayon yung una niyang testimonya dahil yun
ay sabi nga humarap siya sa Blue Ribbon Committee. Di ba? Humarap siya sa Blue Ribbon Committee. Ang una, di ba? Meron siyang sworn affidavit. Pagkatapos nag-testify siya, dalawa na yon. Yung kanyang pagte-testify ay under oath siya. Tapos, pagkatapos nung recantation niya, in the middle, may video na lumabas na nagsasabi na pinilit lang siya na pumirma ng panibagong salaysay na binabawi niya yung una niyang testimonya. And therefore, bumababa ang value ng recantation niya. Diba? Merong shield dun sa una niyang sinabi. Diba? Kasi may bigat yung una niyang sinabi. Ngayon, kahit sabihin nila Martin Romualdez na gagamitin yung recantation na yun nitong si Orly Gutesa, wala pa rin probative value yan. Bakit? Unless na mapatunayan na voluntary talaga. Pero in the long cases, di ba? Di ba? Decided by the Supreme Court, sa madaling salita, sa mga jurisprudence, lalo na doon sa kaso ng People versus De La Cruz, makikita mo doon na ang tinitingnan ng korte bago nila panigan yung recantation is yung circumstances. Whether tinakot ba siya or binigyan ng pera. Hindi na kailangan pang patunayan yun ng korte kung tinakot siya at binigyan ng pera dahil may video na nga, kumalat pa yung video. So sa tingin ko, ito optics lang ito nila Martin Romualdez, yung pag-recant nitong si Orly Gutesa, at hindi nila ito gagamitin sa korte. Hindi nila gagamitin yon. Kahit pa merong counter affidavit. Sa ombudsman lang naman yun Hindi sa Sandigang Bayan, kasi kapag inilabas nila si Orly Gutesa doon sa Sandigang Bayan, if ever na makasuhan itong si Martin Romualdez, ang mangyayari po dyan ay mako-cross exam siya. At pag na-cross exam siya, papaano niya ididepensa yung mga video na nagpapakitang meron siyang kasama siya doon sa paghahatid ng maleta, yung sa mga text messages, conversation, at yung video na kung saan sinasabi niya na pinilit siya na bumaliktad dun sa kanyang unang testimonya. So instead na maging sabi nga may value si Gutesa kay Martin Romualdez, magiging liability pa siya ng depensa ni Martin Romualdez, and therefore hindi siya gagamitin. Yung testimonya lang niya ngayon sa ombudsman ginamit, pero pagdating niya doon, if ever sa Sandigang Bayan, hindi siya gagamitin kasi magpapahina yun ng depensa ni Martin Romualdez. And therefore, itong ginagawa nila na ito, for the sake of lang to, propaganda, optics lang to, para mapaniwala yung mga tangalista at mga pingkiyawa na walang alam sa legalidad, walang alam sa batas. Diba? Walang alam sa rules on evidence. Di ba? Para mapaniwala kayo, propaganda lang yan. Ganon, para sabihin nyo, yan, kaya lang hindi tumalab. Tinatawanan tuloy kayo ng mga DDS ngayon. Mga uto-uto, mga mapaniwalain. Wala yan, propaganda lang, optics lang yan. Diyos ko Lord, ay nako.